Hi! Happy Pride Month, everyone! Ay! Hala, yung mga tumbler na Uy, bagong tumbler ko yan. Galing pa yan sa labas. Nakalagay dito. Paano namin hindi ilalagay dyan? Ilamesa Sana yan. talaga siya. Ang likot mo kasi, tumatakbo ka pa. Eh, basta, hindi ko naman sinasadya eh. Hello? Alam nyo naman, magalaw ako, tapos masayahin ako, tapos alam nyo pa na lalagay nyo yung baso dyan. Alam nyo naman dito ako, favorite ko dito dumaan. Ba't parang ikaw pa yung galit? Uwalisin mo na yan. Kasi baka may masugatan. Ba't kuwawalasin kayo yung magwalis? Baso nyo naman. Wala, ikaw na ngayon nakabasag, tapos ikaw pa yung galit. Hindi ka man lang mag-sorry. Ang taas-taas ng pride. Diba? Sige, kami na. Hello, this is Jane. How may I help you? Hello, Jane. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Ba't po kayo bumubulong, ma'am? May pumasok sa bahay ko. Nasa loob Oh ako my ng God. cabinet. Ah, Nagtago. sige po, ma'am. Wait lang po. Tago lang ko sa- Ma'am, kilala niyo po ba yung assailant? Hindi ko siya kilala. Hindi po. Tulungan mo ako, Jane. Ma'am, sige po. Diyan lang po kayo sa loob ng cabinet. Huwag po kayo lumabas. Oo. Tapos ang gagawin niyo lang po is... Sige. Jane? 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 Uy, pare si Jane! Si Jane! Pare si Jane! Uy, ano nangyari kay Jane? Uy, Jane, okay ka lang ba? Uy, tumawag kayo na. Jane! Gising, Jane! Jane, gising! Uy! Gusto ba kayo ng tulog? Ay, natutulog ka ba? Obvious ba? Adam, gutom ako. Pwede bang batuhin mo yung buko para malaglag? Para naman makain tayo, tapos at the same time pwede din natin inumin. Yung buko? Oo, yan. Yung nasa Wala ka taas. ng bato, ha? Hello, kayo ba si Adam and Eve? Bakit? Ako si Snake. Ang suggestion ko lang naman is ayaw nyo bang kainin yung prutas sa Tree of Knowledge? Masarap yun. Hindi pwede kasi sabi sa amin ni God, bawal daw kumain dyan. Hindi daw pwede kumuha ng prutas dyan. Siyempre, nyo lang yun. Kasi ang totoo niyan is nakakatalino talaga yung prutas na yan. Oo nga, Adam. At saka, alam mo, matagal ko na gustong tikman yan kasi mukhang masarap talaga. At saka, ayaw mo ba maging matalino? Correct. Konti lang naman isang Sige, kagat lang. Pero isa lang nga, isang kagat lang. Baka magalit sa atin si God, at saka baka mahuli tayo. Oy, Adam, Eve. Hi, guys. Kumain na ba kayo? Ay, opo, tapos na po. Thank you po for Very good, very asking. Hindi nyo naman siguro kinain yung forbidden fruit, di ba? Ay, hindi po. Sabi niyo po kasi bawal eh. Okay. Ay, God, may tanong daw si Adam. Uy, ba't ako? Sige na, go. Tanongin mo na. God question lang ako. Kasi di ba sa numbers may 1, 2, 3, 4, 5, tapos 21, 22, ganyan. Yung 11 po, bakit po hindi 1, T1? Ha? At saka God, question lang din. Di ba kami dalawa ni Adam yung unang tao? Oo. Bakit? Correct. Ang question ko lang is bakit kami may puso? Ano? Kasi di ba yung puso is galing siya sa umbilical cord which connects the baby from the mom while still inside the womb which provides the baby oxygen and food. Ngayon, kung kami yung unang tao, ba't kami may puso kung wala kami tinanggalin? Ba't yung alam yung umbilical cord, ha? Kinain niyo ba yung forbidden fruit? Di ba sabi ko bawal? Kala ko ba nakakatalino yung prutas? Bakit tayo nahuli? O ayan, isang kagat lang kasi kayo. Kung inubos nyo yun, edi sana hindi kayo tatanga-tanga ngayon. Hi, Davao Coach here for another educational content. Oh, kasi diba, I'm well aware na meron talaga mga English words na walang direct Tagalog translation. And I am meaning to change that. Ha? Ano to? Kasi naman ang ganda ng wika natin, so parang unfair na walang direct Filipino translation yung mga English words. For example, ito, table food cover. Halos lahat tayo Pinoy, meron tayong ganito sa bahay, pero wala siyang Filipino translation, which is not fair, di ba? Anong tawag niyo dito? Panakip ulam? Parang tsaka naman yung panakip ulam. Ito naman, foldable lace food cover umbrella, anti-fly mosquito ang haba, at saka parang social pakinggan. Tayo mga ordinaryong Pilipino, meron na tayong ganito. So, ang suggestion ko sana is, what if we all agree to call this one ulambo? Ulambo! Kasi parang kulambo, para sa ulam, ulambo. Diba? It makes sense na ulam... Hindi, maganda talaga yung ulambo, final na. At saka sorry sa mga nag-i-English dyan na parang hinanapan ko talaga ng direct Filipino translation to. Kasi minsan wala ting sense yung English eh. Ang tawag nyo sa maliit na plato, saucer, hindi platelet. Ano yun? Guys, malapit na yung launching ng iPhone 15. Wala pa tayong naiisip na bagong features. May mga ideas Last ba kayo? na to ha, kasi kanina pa ako nagsasuggest eh. What if dalawang camera sa front cam para mas malinaw yung selfies? Not sure. Parang hindi yan eh. Any more suggestions? What if bagong iPhone color? Like orange? Ang ganda! Ang Diba? ganda. Tapos ano, iurong natin yung camera konti to the left. Ang ganda! Yan na. Yan yung bagong feature ng iPhone. Wait, sorry. Ang galing, ang galing. Alam kong bago ako dito sa team, no? Pero nagtataka lang ako na ang gaganda ng suggestions ko. Pero yung mga pinipili ninyo is yung mga medyo pangit. Gaano ba tayo kadalas maglabas ng bagong iPhone? Once a year. Oh, once a year, di ba? Kung nagpabibo tayo ngayong taon ha, tapos inilagay natin lahat ng magagandang features sa isang iPhone, sa tingin mo may maiisip pa tayo next year? Ha? Sagot! Ang akin lang naman kasi... Sa tingin mo ba talaga na pag ginalingan natin this year, kakailanganin pa nila tayo next year? Ha? Dito sa Apple, bawal yung pabibo para may trabaho pa rin tayo next year. Gets mo na ba? Sige, gets ko na. Oh, Gets ko na. may suggestion ka ba? Yung hintay mawawala ng trabaho ha, mag-isip ka. Alam ko na! Ladies and gentlemen, I present to you ang bagong iPhone logo. Dalawang kagat na siya ngayon. That signifies innovation and camaraderie. Uy, idea mo Galing mo yan. talaga. Uy, hindi, tinulungan nyo naman ako eh. See you all next year! Alam niyo, totoo to.
to, wala kang Tagalog translation yung cake. Kasi sinearch ko siya sa internet, ang Tagalog ng cake is cake. Like K-E-Y-K. Yung parang sounds like lang, tapos ginawang Tagalog, cake. Ang dami palang Tagalog words na ngayon ko lang din alam. Pook sapot, which means website. Yung pala yung Tagalog ng website. Solatronico, ang meaning niyan is email. Tapos ito naman, yakis, which is to sharpen daw. Tapos ito naman isa, which is nagulat din ako, is pang-ulong hatinig, headset. So imagine kung ikaw yung na-assign dati na mag-translate ng mga English words to Tagalog, tapos pagod ka na, di ba? Kasi syempre, anong oras na? Tapos biglang sinabi sa'yo na, uy, anong English natin sa cake? Tapos sinabi niya lang na, what if cake? Alam nyo ba na ilang araw ko nang dinidisiplina yung sarili ko na gumising ng maaga? And ganun pala yun, no? Kung mas maaga ka nagigising, mas maaga ka rin nabubwisit. 2 aso, 2 pusa, 2 isis. Totoo ba, Noah? Totoo ba? Sabihin mo sa Uy! akin, totoo ba? Dinosaur! Bakit? Totoo ba na kaya tigda 2 uri lang ng hayop ang pinapasok mo kasi magre-reproduce kami after para dumami eh? Yun naman talaga yung plano since day 1. Eh bakit ngayon mo lang ito sinasabi? Nalaman ko pa sa butike, nagmukha akong bobo, nakakahiya. Anong gusto mong magpa-seminar ako? Tumataas na nga yung tubig, di ba? So pinapasok ko na kayo lahat sa barko. Wala na, mga extinct na mga dinosaurs dahil sa'yo. Ba't kayo nag-worry? Kaya nga, paglabas natin, mag-reproduce kagad kayo para dumami kayo. Hindi mo naiintindihan kasi yung dinala kong partner yung tatay ko. Sige, paano? Paano kami magre-reproduce? Sabihin mo nga sa akin. Hindi, huwag ka mag-alala. Kasi sabi sa akin ni God na magiging relevant do pa rin yung dinosaurs kahit may internet na. Oo, tama. Ano yung internet? Yun yung gagamitin ng mga tao in the future para mag-research o hindi na kailangan ng libro kasi, oo. Ano namang connection nun sa dinosaurs? Lalabas daw kayo sa screen pag walang internet. Tapos tatalon-talon kayo. Hoy! Ang ingay mo! Kanina ka pa! Hoy, muning ko ka nga inggitera dyan. Isa aso ako eh. Ito yung tunog ko. Anong gusto mo? Magtunog baka ako? Kasi naman ang ingay. Natutulog yung pusa eh. Hoy, mas okay na yung maingay sa umaga kaysa maingay sa gabi. At least ako marami akong ginagawang sounds. Hindi katulad mo na isa lang yung sound. Puro aw-aw lang. Wala ibang personality. Basta ako tahimik lang. At saka hoy, muning, huwag ka nga maghari-harian dito sa bahay. Alam naman nating lahat na ako talaga yung paborito dito kasi ako yung tagabantay. Oo nga. Hoy, Goldie, huwag ka makisali dito. At saka bakit ba goldfish yung tawag sa'yo? Ihalata namang color orange ka. Ay naku Goldie, okay lang yan. Kesa naman yung iba dyan, sobrang needy. Gustong-gusto mo siya lagi yung nilalapitan. Hoy! How dare you? Ako pa yung needy ngayon ha. Kaya ko nga paliguan yung sarili ko. Ay ako laging naliligo. O edi meow. O at least ako nagagamit ko na maayos yung dila ko o panlinis sa katawan ko. Hindi katulad mo, lagi nakalabas yung dila tapos malaway pa. Ew. Hoy, wala akong sweat glands kaya lagi nakalabas yung dila ko. Ay tingnan nyo, may dila din ako. Hindi ko alam bakit. Tsaka, oy, bakit? Man's best friend ka ba? Hindi ko kailangan ng best friend, no? Ang kailangan ko, long life. Oh, may 9 lives ka? Basta ako tahimik lang. Sinabi mo na yan kanina, paulit-ulit. Parot ka na ngayon. Ay, sorry. 3 seconds na kasi ang memory ko. At saka marami akong sounds na ginagawa. O, kita mo. Oh, kaya mo yun? Oh, basta ako tahimik lang. Sinabi mo na yan! O, ikaw kaya mo mag-purr? Ako, kaya ko mag-purr. O, kita mo. Muning, kain na tayo. Dala ko yung paborito mong whiskas. Halama, tingnan mo si Muning. Nagpo-purr siya. Ang cute. Ay, ganun talaga siya lagi. Pag pinapakain ng whiskas, purr ng purr. Paborito niya yan eh. Ay, happy purr talaga ako pag whiskas. Kasi naman it gives 100% complete and balanced nutrition. Tapos protection na rin with antioxidants for better immune system. And ito pa ha, quality protein made pa siya from real fish. Kaya naman, whiskas talaga dapat. Kanina pa siya meow ng meow. Ano kaya sinasabi niya? Siguro nag-I love you siya sa atin. Wala naman sinasabing ganun. Kahit paanong sabihin nyo, ako pa rin yung paborito ng tatay. Sino yun? Isasabong na ako bukas ang ingay nyo. Kailangan ko ng 8 hours of sleep. Anyway guys, may kwento ko sa inyo. Nangyari to kahapon sa Family Mart. At saka nakakahiya to, medyo light, oo. Pero honest mistake talaga siya. So pumasok ako sa Family Mart kasi nga nauuhaw ako. So bumili ako ng tubig. So after, ngayon talaga, aeroplano, nagkakwento ako dito. So ayun na nga, bumili ako ng tubig. Tapos after nun, candy, Mentos, ganun. Pupunta ako sa cashier, tapos nilagay ko dun yung mga items. So sabi ko, wala kasi akong cash. So sabi ko na, ate, okay lang po ba kung Gcash? Sabi niya, okay lang daw. So sige, kinuha ko yung phone ko. Ito, para may props ako. So nakayuko ako kasi nagbabayad ako ng Gcash. So sabi niya sa akin na, sir, pwede po bang magpa-picture? Hoy! Hoy! Alam mo yung parang kinilig ako live kasi parang, nanonood siya ng videos ko. Alam mo yung nakakataba ng puso. Tapos sabi ko, sige ate. Tapos bigla niyang sinabi na, pa-picture po ng resibo sa Gcash. Hoy, alam, Huy Philip, sobrang nahiya ako na parang, Huy Philip, ginagawa niya lang yung trabaho niya, wag kang feeling, ang laki na ulo mo. Alam mo yun, parang,
So, ang moral lesson talaga dito is mag-cash ka next time. Hi, Mary. Hi, Virginia. God bless. Pwede ba huwag kayo magsunog ng basura dito? Kasi umaabot sa bahay namin yung usok masakit sa ilong. Ay, sige, sorry. Sorry, ha. At saka pagsabihan mo rin yung asawa mo, si Joseph, na kung pwede, kung magpapanday siya sa umaga, huwag sa gabi, ang ingay-ingay. Ay, sorry. Ginagawa kasi namin yung crib ng anak namin. So, buntis ka nga. Oo, buntis ako. Virginia, ikaw ba yung nagkalat na buntis ako? Namimintang ka ba? Ay, sabi kasi sa palengke, Virginia daw yung nagkalat. Siyempre, maraming eh. chismosa doon. Baka ibang ano yun, kasi marami akong kapangalan dito. Ay, sorry. Kala ko lang kasi ikaw, tinanong ko lang naman. So, mga anak ka na nga. Oo, malapit na. Invited ako sa binyag, Sige, Kahit huwag ka doon sa church, kahit sa kainan lang, ha? Sige. Sige. Invite kita. At saka mag-ingat ka sa mga sinasabi mo, ha? Kasi kung ito lahat, kaya gawin ni God in just 7 days, kaya kita gawa ng kwento in just 7 seconds. Ay, hala. Mag-ingat ka sa binabangga mo, ha? Sige, sorry. Sorry, Sorry, Virginia. Bye! God bless. Hi guys! Ako si Eleven. Kung nagtataka kayo ba't ganun yung itsura ko, tumubo na yung buhok ko. Bakit ba? Anyway, kwento ko lang no. Kanina may lumapit sa akin na fan. Fan daw siya ng Stranger Things, eme. Tapos, wala ako sa mood Pero mabait ako, so pinagbigyan ko siya. Tapos sabi niya sa akin na, uy, kung may friend ka bang 7 yung pangalan, at tumabi siya sa'yo, magiging convenience store ba kayo? Tawa siya ng tawa. So, syempre nakitawa din ako. Ayoko maging bastos, diba? Tapos sabi niya sa akin na, uy, bobo ka ba sa English? Sabi ko na, bakit? Sabi niya, laki ka kasi nag-nosebleed. Syempre nakitawa ulit ako, mabait ako eh. So sabi niya sa akin na, uy, and Ben ba yung apelido mo? Sabi ko, bakit? Sabi niya, 11 and Ben. Oh! Pero syempre malapit ako mainis sa kanya, diba? Tapos sabi niya na, last na talaga, pwede bang gumanon ka? So gumanon din ako. Sabi niya, ba't 5 yan? Diba 11 ka? So, ginanon ko siya, oo. Sa lahat na kaibigan niya na dadalaw sa lamay niya mamaya. Uy, magpagpag kayo sa 7-Eleven, malapit dun sa kanya ha. Akin yun, branch ko yun, nag-open na. Hi guys, so for today's review, binili ko yung Erisem na sando sa Uniqlo. At saka alam naman natin na pag Uniqlo na Erisem, press ko lang talaga yung tela, magaan lang. At saka totoo naman, magaan lang siya. Parang wala akong suot. Ang problema ko lang is ito. Parang wala din naman talaga akong suot dito, Bakit, kitang-kita third eye yarn. Kitang-kita yung utong. Ba't naman ganito, Lord? Ba't mo naman ako binigyan ng utong na parang pako sa bubong? Siguro nung ginawa ko ni Lord, sabi niya, siguro magandang idea ko yung utong niya is utong Pro Max. Uy, Jessica. O bakit? Patin mo nga ako. Ano na Kasi naman? ang tagal-tagal na kitang nililigawan Parang hindi mo naman ako pinapansin. Parang wala ka naman planong sagutin ako. Kasi naman yung gusto ko sa lalaki, yung maginoo, yung maganda yung boses, yung mahilig magsimba. Lord. Ano ang gawa mo? Lead me by the hand and let At saka yung medyo bastos. your booty work, booty work. Guys, okay, ayoko mag-overthink. Pero sige, i-bash nyo ako kung wala akong point dito. Sige, i-bash nyo ako. I dare you. Bakit early bird yung tawag natin sa mga taong maaga? Diba? Minsan nga binibigyan natin ng award, diba? Early bird award, mga ganon. Gets ko, nagaling siya sa phrase na the early bird catches the worm. Okay, so baka sabihin nyo sa akin na ayun naman pala yung sagot, ba't ka nagre-reklamo? Let me complain. Himayin natin siya. The early bird catches the worm. So it means, naging maaga yung bird, kaya niya nakain yung worm. Pero kung iisipin mo talaga, nauna dun yung worm. Kasi kahit maaga naman ang bird doon, kung hindi naging mas maaga ang worm, wala siyang kakainin. So ang tanong ko lang is, bakit natin binabastos yung mga worm? Mas nauna sila dun eh. Bakit hindi natin sila ino-honor? Dahil ba wala silang pakpak? Dahil ba hindi sila ganun ka-cute? Parang, hoy! Huwag kayo maging ganun. Aminin nyo naman na hindi natin masyadong binibigyan ng credit yung worm. Ito. Kung namatay tayo, tapos nilibing tayo, pinasok tayo sa kabaong, nilak yung kabaong, pinasok tayo sa ilalim ng lupa, tapos tinabunan. Sino yung mauuna sa katawan natin? Yung worm or yung bird? Hoy! Yung worm! Kaya naman, palitan na natin at the early worm. Huwag na yung the early bird. Masyado natin silang pinupuri. Careful, SpongeBob! Careful, SpongeBob! Careful, SpongeBob! Careful, SpongeBob! Shut up, Patrick! Shut the fuck up! Don't say it, 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 don't. Elfily the Balterismo. いいの？私は甘いです好きじゃないでも大好きだよ